naging nostalgic daw itong si Sara Duterte when she was in Davao. Ang sabi niya, ano daw ang mangyayari kung tumakbo na lang daw ulit siyang mayor instead of running for vice president ni PBBM. Well, for me as a loyalist, as a Marcos loyalist, wala namang problema sana. Kasi ang ganda ng team up nila nung una parang sinong mag-aakala na magiging ganito yung kahihinatnan ng unity team. Sobrang ganda ng kanilang team up na parang sa akin lang nung una talagang sabi ko, ito na yung talagang team na makapagbabago or kahit hindi man ganun kalaki yung mabago ng Pilipinas, at least man lang sila yung magsisimula para sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero yun nga, fast forward, ganito yung nangyari. Kung ano man yung nangyari na at hindi na natin yung mababago. So una, ano nga ba yung nangyari? So totoo naman talaga na mayor lang talaga ang dapat tatakbuhan ni Sara Duterte noong 2022. Ang nangyari kasi, ito sa ano lang to ang nangyari dyan, supposed to be si Bongo ang tatakbo bilang presidente, and of course Digong will be the vice president. But because Sara Duterte sa Pratinella, alam naman natin ang Pratinella naman talaga itong si Sara Duterte, gusto niya tumakbo bilang presidente noong 2022. But alam naman natin na si Duterte is ayaw niya na tumakbo nga itong si Inday kasi ang pagiging presidente daw is for men and men alone at hindi pang babae. So fast forward ulit, alam na naman natin na si Bongo at saka si Sara Duterte is hindi talaga maganda yung kanilang relationship because of Duterte. Digong Duterte. So wag na nating babanggitin sa pagiging Pratinella niya, sa pagiging rebellious niya, plano itong si Vice President na tumakbo along with PBBM. So kung matatandaan nyo, itong si Rodrigo Duterte, panay ang banat niya kay PBBM kahit noon pa. Huwag nating itanggi yan. Kahit doon pa talagang binabanatan na niya si BBM. Sabi niya na may adik tayo presidente, meron siyang ganito, meron ganyan. Talagang idinidiin niya si Presidente Bongbong sa mga maling akusasyon. So kung para sagutin itong si Sara Duterte, na kung hindi siya naging Pratinella nung time na yon, malayong mangyari ito. At malayo na ang tatay niya ay nasa dahig ngayon. Pero dahil nga sa gusto niya maging presidente agad, sinunod niya itong mentor niya, itong si Pandak. Ano ang pangalan nun? Si GMA, si dating President Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo ay mentor ni Inday. So dahil dyan, ang pagkakaalam nila, kaya nilang itakwil o kaya nilang patalsikin ito sa PBBM sa pwesto. Kaya early 2023, kahit nga nung takbo pa lang, kakaupo pa lang ni President Bongbong Marcos, talagang tinitira na nila patalikod. Una nilang tinira itong si Romualdez. Dahil akala nila magiging Gloria Arroyo 2.0 itong si Sara Duterte. Kaya naghintay sila ng 2 years. Alam naman natin kung bakit sila naghintay ng 2 years bago sila nag-full na batikusin at gustong ilaglag itong si PBBM para maagaw nga ang posisyon ni PBBM gawing presidente itong si Sara Duterte. Now, ngayon na nangyayari lahat ito, sinong sisisiyan ng mga Duterte? Walang iba kundi si Sara Duterte. Huwag nilang isisi kay Bongbong Marcos, huwag nilang isisi kay Romualdez. Nangyari lahat ito dahil na underestimate nila ang kakayahan ng isang Marcos. Remember, 40 years na silang binabatikos ng mga tao, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. So, hindi na ako magugulat kung ito si Amy Marcos, Trojan horse talaga.
Kumbaga, siguro merong agenda, hidden agenda na hindi natin alam kasi 40 years guys. 40 years. In exile na ang family Marcos, pero nakabalik pa rin sila. Kung ang isang Duterte lang, ang family Duterte lang, ang magtatakwil ulit sila at magpapataob kay Marcos. You have to think twice. Hindi ang mga Duterte ang pagpabagsak ng gun sa mga Marcos. Remember, 40 years nilang nakikipaglaban. 40 years nilang pinaglalaban ang apelyidong Marcos para lang pataupin ng isang Duterte. Marahil nga ang mga Duterte is ibang makipaglaban. Parang patalikod sila makipaglaban, but still marami pa silang kakaining bigas para matalo ang Marcos. Now, magsisisi man si Sara Duterte sa kanyang naging desisyon noong 2022. It's too late. Ngayon, napunta na sa taheg itong tatay niya, itinapon na sa taheg itong tatay niya. And we all know that he will never come back hanggang sa mamatay siya. Doon na siguro siya mamamatay, o baka hindi na nga niya maabot ng 2020, hindi natin alam. Sara Duterte will never be a president. One, yung 30% na pinagmamalaki nila, bababa pa yon. Why? Kung susumahin nyo nung 2016 na nanalo itong tatay niya, he only got 16 million, and that 16 million is hati pa yon dahil kalahati niyan or even more, half ng naging boto ni Duterte is Marcos loyalists. It's the North na nagpanalo sa kanya. Kahit pa sabihin natin ang mga Mindanao, kahit sabihin nyo or hindi nyo matanggap, you can never change the fact that the North is one of the reason why Duterte won the presidential election last 2016.